Hindi ko nakikita na ang purpose ng buhay ko ay para mag-asawa, para mag-anak. Hindi ko nakikita yun. Na oo, maaari sumama ang loob ng kasintahan ko. At eventually, kumbaga parang second priority sa akin yun, na mag-asawa, mag-anak. Ang first priority ko, yung kabilang buhay. Yun ang first priority ko. And that's me. Obviously, hindi tayo parehas. Kasi you will never know. Kasi, andun ako ngayon sa ano eh. Andun ngayon, ako personal, nandun ako ngayon sa parte ng buhay ko. That anytime, if I die, then I have died happy. Namatay akong masaya. Hindi dahil masaya, kundi dahil pakiramdam ko, and I may be wrong, kasi pakiramdaman lang naman ito eh. Maring mali ako. Pakiramdam ko, I have served the purpose of my being. Pakiramdam ko, I have served the purpose of my being. Na inulak ko yung kapwa ko. May bagong buhay ako. Tapos ngayon nakakatulong na ako sa maraming tao. Alam mo, Pilipinas, paalala ko lang sa'yo, we don't get to live in this life for very long. Saglit lang ang buhay. Sa sandaling, mga singaw tayo, singaw. Sa sandaling panahon lumilitaw, pagdakay napapawi. Parang mga bulaklak ng damo. Sobrang dami sa isang parang. Tapos paglipas ng ilang panahon, isa-isa nang napaparang. Ganun ang buhay ng tao. We don't get to live in this life for very long. We don't get to stay in this world inside your family for very long. Things can happen, unforeseen circumstances. And I strongly suggest, and this is not a prescription, it's just a suggestion, and I want to send this to you for as strong as possible. Invest in the afterlife. Hindi natin alam kung ano meron doon. Baka merong Diyos, baka wala. Pero it's always best to be safe than sorry. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin niya bawat lihim na gawa sa kahatulan, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama.